Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 28. And today is May 5, 2026. Oh, and it's a Bible Tuesday night. Yes. Good evening po sa inyo. Good evening po sa inyong lahat dyan. Good evening. Jen? Good evening, Tata Bert. Kamusta po? Okay naman. Good to know, good to know. Feeling refreshed. Wow. Sana talaga. At deserve naman ng Talaga. pag-refresh. Bakit feeling refreshed, Tata Bert? Medyo nakatulog ng maayos-ayos. Ganda yung tulog. Yeah. Thank you, Lord. Diba? Para sustain natin yun ang maganda kasi minsan kailangan talaga yung ipahinga. Grabe pa rin talaga yung init ng panahon. Still, no? Ingat lang. Laging magdala ng maiinom. At yung bimpo Yes. na basarin, no? Nakakatulong po talaga yung mga yan. Biro mo, sinabayan pa ng yung initan ng panahon, tapos sinabayan pa ng Vulkan, no? ng bulkang mayon. Opo. Kawawa naman yung mga nasa malapit na area doon sa bulkan mismo. Talagang parang sinabugan ng aspol yung paligid nila. Oo nga po, Tata. Nagkandamatay na yung mga pananim. Ay, Kawawa kawawa. talaga. Hindi, pati po yung pananim, mga Tapos mga maiinom nila, apektado. Paano yun? Opo. Sa vulkan, may mga, parang may puntahan na agad yung mga, Evacuation center, yan. And then nagkaroon din ng lindol na 6 ang magnitude, no? Sa Eastern Samar, San Julian. Yun. Mabuti naman kahit na wala namang masyadong na-disgrasya. At gano'n nga. Thank you, Lord. Nag-chat nga di po yung mga kamag-anak ni Mama doon. Buti. Eastern Samar, Oo. gano'n. Si Yaya po, sabi niya, Ay, yun nga, naglabasan daw sila sa bahay. Oo, talaga. Opo. Pero yun, buti tatabar at wala ng mga Oo. casualties. Yan po. Talagang nature, hindi mapigilan. May nagbabanta pang low pressure. Pero hindi naman daw, although nakapasok na siguro ng Philippine Area of Responsibility, wala namang epekto sa ating bansa. Sana nga ganun yun. Dalawa pa naman yan magkasunod. Pero umambon daw po nung sa Paranaque po nung weekend. Thunderstorm siguro yun. Ganyan talaga pagka hindi nawawala yan, pagka ganyan ang panahon na mainit. Kailangan ng pag sobrang init, talagang kailangan din. Minsan na lang sa isang areas of the bigla na lang babagsak ang may kalakasang ulan. Then, thunderstorm. Yes. Ayun po. Ano pa pong mga good news at Bert? Meron po ba? Good news, no? Wala ako masyadong Wala ka pong na good news. nakala? Puro tulog eh. Okay lang yan. Kailangan mo naman yun, Tata Bert. Sa dami ng ginagawa ni Tata Bert. Dahil hindi naman. Yan. Okay. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang Yes, mga yes. viewers natin. Tita Belen, good Hi, evening. Balansky. Ate Irene. Si Irene. Miss Erlinda Omania.
Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. At may mga papasok pa po dyan. Loading pa. Yan, magandang gabi po. Ayan. Sa mga ano po, no, sa mga nanonood, try nyo panoorin yung kay Michael Jackson. Magandang pelikula. Mukhang pelikula ni Michael Jackson. Yes. So, para maganda siya, Tata Bert, kasi siya rin daw yung director ng Bohemian Rhapsody sa Queen niya last time, yung maganda din. Yung nag-direct niya. Yes, same director. Kaya pala, ganda. Galing po kasi yung nag-act out as Michael Jackson is, pamangkin po ba? O apo na, yung Pero napakagaling. Kuha-kuha. Pero bitin po, no? Bitin. Kasi, parang isipin mo sa bagay, kung buhay ni Michael Jackson, kulang ang isang Ay, oo naman. Yan ang isang nakakapanghinayang talaga at bata pang nawala. Gano'n, no? Ang napakalaki ng naging contribution niya sa mundo ng musika. So, tsaka alam mo talaga, Tata Bert, yung artist siya, hindi lang siya basta kumakanta. Kasi kaya yung sumayaw, kaya gumawa ng kanta niya. Yeah. Hindi niya mapigilan Siya na rin mismo nagdidirect ata ng ano niya mga concert, tsaka paano niya i-perform mga ano niya. Opo. Galing mga greatest of all time. Okay po. Si Ate Irene nag-comment po. Dito po, maulap maghapon. Mahangin naman, nakatipid sa aircon. Uy. Bandang Bulacan is Bulacan. Okay po. Hello, Kuya Joseph. Kamusta po Joseph. panahon dyan? Parang kahapon narinig-rinig ko, may kulog-kulog. Pero hindi rin naman po natuloy yung ano. Oo nga, no, Tata Bert, isip ko, pag sobrang init, di rin naman pwedeng hindi umulan. Kailangan din ng Kailangan. Okay. Ba, isisip yung ating staff member dito. Parang may inaantay ka ba dyang manliligaw? Ayan. Kakaba naman yung mga nakikita mong ganyan, Milo, na hindi namin nakikita. Ayan po. Ayan. Okay. So, ikaw po, Tata Bert, wala na? Pwede mo tayo magbasa na? Wala na ako masyadong na. Hindi, puro impeachment, ganyan. Ay, oo. Tungkol sa gera sa Middle East. Yan ang laman ng ano natin ngayon Totoo. Wala halos mabasang maganda-ganda na magbibigay ng inspiration sa atin. Mga presidential survey, na alam mo naman medyo ano-ano din yun. Alam niyo na. Ayan po. Sige po, pwede na po tayo simula magbasa, Tata Bert. Ayan po. Ezekiel pa rin po tayo. Ayan. So, pagbasa po mula sa libro ni Ezekiel, chapter 33. Ayan. Ang tungkulin ng bantay. Bantay. Si Bantay. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag ipinasalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangang pumili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trumpeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit nagsawalang bahala at napatay ng mga kaaway, walang pananagutan ang bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan na nila kung mamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Ngunit kung hindi hinipa ng bantay ang trumpeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ayan. Tuloy po natin. Actually dito, hindi lang basta-basta bantay itong sentinel or guardiang matatawag, no? Pwede rin ibang klase. Pwede rin isang namumuno yan sa isang grupo, no? Kinakailangan lagi niyang nakikita kung ano ang nangyayari sa kanyang mga tauhan. At kung may naramdaman siya na mayroong hindi magandang mangyayari, then sasabihin niya sa mga tauhan niya yung tungkol sa bagay na yan. Dahil kung hindi niya ginawa yon at may panganib na darating sa kanila at nangyari yon at marami ang namatay, cargo di konsyensya niya at siya mismo ang magdadala ng bigat ng kasalanan ng mangyaring iyon sa kanya.
marami rin, actually, yun nga hindi lang basta-basta bantayan, pwede rin sabihin na sa mga grupo ng, ano ba itong iba pang, basta yung isang binigyan ng karapatan, katulad dito, no? Sinasabi na ang isang tao na pinagbabantay, kinakailangan na gawain niya yung kanyang tungkulin na yun bilang isang bantay. Dahil kung may panganib man na darating at nakita ng bantayan, dapat ibibigay niya, iaabiso niya kaagad yan sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang pinuno, upang magsilbing ano na rin, para makakilo sila kung paano nila malalabanan, kung paano magkakaroon ng protection laban sa kung ano man yung panganib na darating. Dahil pag hindi ginawa ng bantay yung kanyang tungkulin na iyan, merong impending na mangyayari na hindi maganda, merong pagsanakay, tapos hindi niya sinabi sa siya ang magdadala ng bigat ng kasalanan na iyon. Ganun ang mangyayari niya talaga. Mamaya siguro mapag-uusapan pa natin ng mas malalim pa ito sa bagay na yan. Pero napakabigat, no? Oo, totoo yun. Totoo yun. Opo. Thank you po. Tuloy natin verse 7. Ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ayan, dito naman, si Ezekiel na ang isang halimbawa. Bilang propeta, talagang siya ang binigyan ng tungkulin ng Diyos na magbigay ng abiso. Siya kasi yung parang pinaka-mouthpiece or spokesman ng Diyos para sa mga tao. At kung ano man yung pinapasabi ng Diyos sa kanya para sabihin sa mga taga-Israel, dapat gawain niya yun. Wala siyang idadagdag, walang kulang yung mga pangungusap na ibibigay niya sa Israel. At kung may impending man na hindi maganda, na darating na panganib, dapat sasabihin rin niya yun. Kung ang isang tao, halimbawa, gumagawa ng kasalanan, dapat sabihan niya ang nasabing tao na iyon na mali ang ginagawa mo. Dahil kung magtutuloy-tuloy yan, magagalit sa iyo ang Diyos. Mapaparusahan ka at posibleng maging resulta ng iyong kamatayan. Kung gano'n ang ipinapasabi ng Diyos, no? Pero kung yung tao na yun na sinabihan ng ganyan at hindi nakinig, at least sinabihan siya ni Ezekiel at walang pananagutan si Ezekiel kung ano man ang mangyari sa nasabing tao. Pero kung mayroong mangyayari sa nasabing tao at hindi binigyan ni Ezekiel ng warning at may nangyari doon, si Ezekiel ang pagbibintangan. Siya ang parang magdadala ng kasalanan na iyon. Ganun. Thank you po, Tata Gary. Tuloy natin verse 10. Tungkulin ng bawat isa. Yeah. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon na sa kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong ipinapasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais ko siyang magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Sinabi ko na nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit
kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawala ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na aalahanin ng dati niyang kasamaan, at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. Tama, oo. Ito kasi, dito sa verse na ito, may mga taga-Israel kasi na nakita na nila ang kanilang pagkakamali. Ang problema, alam na nilang nagkamali sila, ayaw nilang humingi ng tawad. At sa buong akala nila, total masama na sila, hayaan na nila na magpakasama sila ng gusto. Akala nila kasi hindi na sila mapapatawad Kaya yun ang ipinasabi ng Diyos kay Ezekiel, nasabihan yung mga taong iyon na magbago. Meron pang panahon para magbago sila. All they have to do yung repentance. Magsisi sila na nagkamali sila. And then mangako na hindi na uulitin yung pagkakamali o kasalanan nilang iyon. From then on, magbabago na sila at susundin na kung ano man yung kabutihang ipinapagawa sa kanila ng Diyos. In that way, maliligtas sila at mabubuhay. Pero may mga tao naman kasi, at sinabihan din si Ezekiel tungkol sa bagay na yan, na yung mga tao na kung masama dati at nagpakabuti, hindi sila mamamatay. Dahil, kung sabi, nagbago sila Nagbago sila, humingi ng tawad, at nagkaroon ng pagsisisi. May mga tao naman na dating mabuti. Mabuti sila, and then later on, naging masama na sila. Hindi na sinusunod yung mga utos ng Diyos, nilalabag na nila yung mga utos ng Diyos. Naging masama na sila. Yung mga ganung tao na yun, mamamatay yun. At yung kabutihang nauna nilang ginawa ay mababaliwala. Sayang lang yung inimbak nila. Yun, totoo. Pero kung masama sila dati at nagpakabuti, sinunod na yung nagsisi, yan, mabubuhay sila. At matutuwa sa kanila ang Diyos. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Ayaw kasi ng Diyos na ang tao ay mamamatay. Hanggat maaari talaga, pinagbibigyan niya, binibigyan niya ng pagkakataon na mag-repent sa nagawa nilang pagkakamali ngayon. Thank you po. Ayan. Verse 17, Ezekiel, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Mamamatay ang matuwid na magpakasama, ngunit ang masamang magbabagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayunmay, sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa. Mga Israelita, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Yun, tama naman. Ganun nga ang sinasabi ng iba, Dahil dating masamang tao, nagpakabuti, parang ang tingin nila mali raw yun. Dahil papaano na yung pagkakamali ng tao? Sa Diyos kasi iba Maging masama ka man. Then, later on, nagpakabuti ka. Nagrepent ka, nagsisi, at hindi mo na ginawa yung dating kasamaan na yun, nagpakabuti ka na. Then, maliligtas ka naman. At yung mga tao naman na dating matuwid, pero naging masama sa bandang huli, siyempre naman, mababaliwala yung dating kabutihan na ginawa nila. Gayunman sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa. Matuwid po. Diyos po yan Diyos po yan. Thank you, Patata Bert. Verse 21, ang pagbagsak ng Jerusalem. Nang ikalimang araw, ng ikasampung buwan, ng ikalabindalawang taon ng aming pagkabihag, isang pugante mula sa Jerusalem ang nagsabi sa akin, wasak na ang Jerusalem. Umaga nang dumating sa akin ang balita,
Noong gabi, bago ito dumating, nadama ko ang kamay ni Yahweh. Hinipo niya ang aking bibig at ako'y nakapagsalita. Yan. Yan na. Si Ezekiel kasi dito sa kung may mensahe o gustong ipasabi ang Diyos sa kanya para sa mga tao, yung hindi kasi makapagsalita si Ezekiel dahil Diyos din ang may gawa Tinanggalan ng boses ng Diyos si Ezekiel upang bilang protection din sa kanya yun. Dahil pipilitin siya ng mga tao kasi tungkol doon sa mga mensahe ng Diyos na iyon. Kinakailangan kasi na yung bawat sasabihin lang ni Ezekiel yung mga sasabihin din sa kanya ng Diyos. Katulad dito, yung nangyari. Dahil sila Ezekiel noon, captive sila nung panahon na ito na naging propeta siya ng Diyos. Nandoon sila sa Babylon. Captive sila doon. At ngayon may dumating na balita nga tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Dumating sa kanya yung balita. Pero bago dumating, para nga makapagsalita si Ezekiel sa mga tao, inayos niyo yung kanyang lalamunan para makapagsalita siya, para maibalita sa mga tao kung ano man ang dapat na ibalita sa mga tao. Verse 23, ang kasamaan ng mga tao. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sinasabi ng mga naninirahan sa wasak na lungsod ng Israel na nag-iisa si Abraham nang ibigay sa kanyang lupain ito. Ngayong marami na sila, ay kanila na ang lupain iyon. Sabihin mong ipinapasabi ko, kumain kayo ng karneng may dugo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at pumatay ng tao. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa ninyong mapapasa iyong lupain ito? Nanalig kayo sa talim ng tabak, gumawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay, at sinipingan ang asawa ng inyong kapwa. Sa kabila ba nito'y inaasahan pa rin ninyong kampen ng lupain? Sabihin mong ipinapasabi ko, na papatayin sa tabak ang lahat ng naninirahan sa wasak na lungsod. Ipalalapa naman sa mga hayop ang nasa kaparangan. At papatayin sa salot ang mga nasa tanggulan at mga taguan. Sisirain ko ang buong gawain, makikilala nilang ako si Yahweh. Dito po kasi, may mga naiwan. Ang dahilan kasi, kaya nawasak ang Jerusalem, ang Juda, dahil na rin sa nagpakasama yung mga taong ito. Nilabag nila yung utos ng Diyos, gumawa ng kasamaan sa kanilang kapwa, at higit sa lahat yung sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya nangyari yung pagkawasak ng Jerusalem, gamitin nila yung lupa na iyon. Ayaw ng Diyos yung ganon. Dahil yung mga taong ito ang naging dahilan nga. Kaya may nangyaring hindi maganda sa Jerusalem. Tapos ngayon, nagbabalak sila na tangkamin yung lupa na yun. Ayaw nga pumayag ng Diyos. Hanggat hindi nagbabago yung mga taong ito sa naging kaugalian nila. Kaya nawasak ang Jerusalem, hindi papayag ang Diyos na sila ang manirahan doon. Yung karapatan na ibinigay ng Diyos dati sa kanila, na pagyamanin ng lupa na yon, na gawaing maganda yung paninirahan nila doon, nawala yun Noong nagpakasama sila, noong sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At sa ginawa nilang yung nawala na sila ng karapatan para manirahan, para angkinin ang lupang iyon. Si Yahweh pa rin ang dapat na magdesisyon sa bagay na iyan. Na tinanggap ang kanilang kamalian, na nagkaroon ng repentance, ay pabalikin sa nasabing lupain dahil sila ang may karapatan at magkakaroon ng karapatan na muling pagyamanin ang Juda o yung Israel.
Pero siguro kung yung mga taong naiwan na ito ay magbabago, no? Muling sasamba kay Yahweh, magiging bahagi din sila ng binabalak ng Diyos na yon na muling pagyamanin ng Israel. Pero hanggat di sila nagbabago, wala silang karapatan para pakialaman yung lupa na yun. Verse 30. Ang bunga ng pahayag ng propeta. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nagsasama-sama ang iyong mga kababayan at pinag-uusapan ka sa mga baybay pader at mga pintuan. Sinasabi nila sa isa't isa, halika kayo at tingnan natin kung anong pinapasabi ni Yahweh. Sama-sama nga silang pupunta sa iyo upang pakinggan ka, ngunit hindi naman nila isasagawa ang kanilang maririnig. Pupurihin nilang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang maghahari sa kanila. Ituturo iyo, ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Kapag nangyari na ang sinasabi mo, sapagkat tiyak namang mangyayari, malalaman nilang may isang propeta ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito naman, yung mga tao na kasama ni Ezekiel na exile sa Babylonia. Ito, alam nila na pag may balita na naman si Ezekiel, maglalapitan yung mga tao sa kanya para alamin kung ano man yung ipahahayag ni Ezekiel na pasabi ng Diyos. Ang problema sa mga taong ito, pero sa totoo, hindi. Kung ano man yung mensaheng ipinapasabi ng Diyos, alam naman ng Diyos yun na hindi susundin ng mga taong ito kung ano man yung ipinasasabi ng Diyos sa kanila. Mananatili sa mga tao na ito yung ayaw maniwala talaga. Gagawin pa rin nila yung kanilang gustong gawain ng labag sa ipinasasabi ng Diyos. Nagkukunwari lang sila, nasusundin kung ano man ipinasasabi ng Diyos, pero sa totoo lang, hindi nila gagawain yon. Pero mangyayari kung ano yung dapat mangyari sa bandang dulo. At nakalamin kung ano man ang nakalang kaparusahan sa mga tao na ito na nagbabalat kayo o nagkukunwari, may mangyayari sa kanila para malaman nila na yung mga para malaman nila na yung inuutos kay Ezekiel ay totoong nanggaling kay Diyos. Na si Ezekiel ay okay na po. Yeah, meron na. Pasensya na po, ha? Medyo nagluloko lang yung ating internet. Yan. Yun nga, dito sa huling sinabi na ito, na may mga pinapasabi ang Diyos, pero hindi ng mga tao, hindi naman talaga sinusunod kung ano man yung mensaheng naroroon sa kinakanta ni Ezekiel. At alam mo naman, Tata Bert, bilang tao, tsaka lang makikinig kapag may nangyari na. Yun yung nakakalungkot. Oo, totoo. Lagi natin na ano po yan, dahil pag kunwari, lagi kinukwento kasi ni Senyor, di ba? May nangihingi sa kanya ng advice. Yeah, totoo. Senyor, ano pwede kong gawin? Totoo. Okay, ito ang gagawin mo. Pag uwi, parang walang nangyari. Gusto pa rin. Ang isa pa, yung mga humihingi ng advice kay Senyor, para bang ang gusto nila, yung sasabihin ni Senyor, kung ano rin yung gusto nila. Hindi yun advice. Totoo yun ang nangyari yun. Totoo si Senyor mismo bibigyan, hihingi ka ng advice, sasabihan ka ng advice, ayaw mo rin sundin, dahil ang gusto mong marinig na i-advise sa'yo ni Senyor, yung gusto mo nagawain. Nangyayari yan. Ang TV ka na lang. Kasi kaya ka nga po nang hingi ng advice. Pag sa mga advice, ibig sabihin, coming from a person na may wisdom and experience, na hindi sang-ayon dun sa gusto mong mangyari. Yes. Ang gusto niya parang i-confirm ni Senyor yung gusto niya mangyari. Yun na. Tsaka hindi nila i-grab yung opportunity na si Senyor may gift kay Lord na nakakakita, gano'n. At nagbibigay ng sound advice talaga yun yung si magandang Senyor. sound. Yes. Ayun po. Ayun, thank you po. Dito na po tayo sa chapter 34. Ang pahayag laban sa mga pinuno ng Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ko,
Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit, hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinapalakas ang may hina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Yan, ito naman po yung Good Shepherd. Hindi yun. Iba ito. Ito naman po yung patungkol doon sa mga pinuno na hindi marunong mamuno. Ang ginagawa ng mga pinuno na ito, para lang pansarili ang nasa isip. Hindi nila iniintindi yung kanyang mga sakop, yung kanyang nasasakupan. Marami sa mga nasasakupan na ito ang nagdarahok, naghihirap, na halos wala na ring makain. Pero hindi tinitingnan ito ng mga pinuno na tinutukoy dito sa verse na ito. Mga pinuno ito na walang initindi kundi yung pansarili lang kapakanan, samantalang ang kanyang mga nasasakupan ay naghihirap. Halos walang makain, halos walang mainom na maayos na patubig. Hindi iniintindi nga ng mga pinuno na ito. Ito po yung mga pinuno na dapat hindi mamuno. At yun ang tinutukoy ng Diyos na binabanggit para ni Ezekiel dito, na pinapasabihan kay Ezekiel dito sa verse na ito. Sila'y nangangalat at nilalapa. Ito yung mga mamamayan, yung mga tao ng Diyos, no, na kumalat na naghihirap, pero hindi inaalagaan ng supposedly dapat na namumuno sa kanila. Dapat inaasikaso ito Dapat pinapakain, binibigyan ng gatas. Kung may pilay man, dapat hinihilot. Kung may sakit, dapat ipinapagamot. Ganun ang tunay at totoong pinuno. Dahil pag hindi nila ginagawa wala silang karapatan mamuno. At malaki ang magiging kasalanan nilang dadalahin sa harap ng Diyos yan. Na nag-a-apply hanggang ngayon, mga pinuno. Ay, oo naman. Totoo. Diba? Totoo. Yan. Tuloy po natin, verse 7. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi nahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nilang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito binabanggit naman dito yung mga pinuno na parang pastol ang dapat. Kasi ang isang pastol kasi dapat talagang nangangalaga sa kanyang mga tupa. Dapat ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang pastol. Kung hindi niya nagagampanan ito, kawawa naman yung mga tupang ipapastol mo. Magugutom ang mga iyan, mga liligaw yan, maliligaw. At kung naliligaw man sana, dapat tungkulin mo bilang pastol na hanapin ang mga naliligaw na ito. At once na makita mo, pagyamanin mo sila. Bihisan mo, ayusan mo,
paliguan mo, pakainin mo ng dapat. Ganun ang isang ganun ang isang tunay na pastol. Dahil ang mga tupang iyan, kung hindi mo kakalingain, kung hindi mo aayusin, kung hindi mo mamahalin, maliligaw yan. At isang magiging napakalaking kasalanan bilang pastol kung hindi mo ginagampanan ang tungkulin mo bilang pastol talaga. Thank you, Tata Bert. Verse 11. Si Yahweh ang mabuting pastor. Yan na, sabi ni Tata Bert, a good shepherd. Ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manghinain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina. Ngunit pupuksain ko ang mga malulusog at malalakas. Huwag naman po. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan. Yun. Sige, tuloy ko pala ito. Dito kasi binabanggit na pupuksain yung malulusog at malalakas. Ito na yung mga abusado na mga tupa o kung ano man na abusado yan. Aayusin ang ilalagay sa maayos yan ng pastol din. Ibibigay ang dapat na parusa para sa kanila. Tuloy ko pa dito. Tuloy ko po. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ng inyong Diyos na si Yahweh. Ako ang magiging hukom ninyo. Hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. Hindi na kayo nakontento sa panginginain. Sinisira pa ninyo ang di nyo maubos. Bakit hindi na lang kayo minom hanggang ibig ninyo? Bakit binubulabog pa ninyo ang tubig na natitira? Ang kinakain ng aking kawan ay ang tinatapak-tapakan pa ninyo at ang iniinom ay binulabog ninyong tubig. Dito ang binanggit na ay yung sa mabuting pastol. Ang Diyos ang mabuting pastol talaga dahil inaasikaso niya lahat ng kanyang kawan. Tayo yung mga kawan na iyan ng mabuting pastol. Dito may binabanggit, no? Ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. Hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. Dito naman binabanggit yung mga kasama sa kawan ng pastol na hindi maayos, na hindi pareha sa kanyang kapwa. Ibubukod yan dahil may karampatang parusa o kung anuman na pagdidisiplina ang gagawin ng Diyos para sa kanila. Dito kasi hindi na kayo makontento sa meron kasing talagang yung abusado Meron talagang hindi parehas makitungo sa kanyang kasama. Sinisira at hindi halos sinusunod yung dapat nilang gawain bilang mabuting kawan o bilang kasama sa mabubuting kawan. Merong abusado talaga at didisiplinahin yan ng Diyos. Verse 20. Dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod-bukod sa malulusog at mahihinang tupa. Ginigit-git ninyo at sinusuwag ang mga mahihina hanggang sa sila'y mangalat kung saan-saan. Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagang sila inyong apihin. Ihihiwalay ko ang mabubuti sa masasama. Itatalaga ko sa kanilang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila
at ang mamamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Yan, dito sa mga tao, no, sa mga tupa na talagang mahal ng Diyos. Gusto ng Diyos kasi na yung kanyang mga sakop, yung kanyang mga tupa ay nasa maayos na pamumuhay, nasa maayos na kalagayan. At para matupad ang bagay na iyan, mag-a-assign ang Diyos na dapat na maging pastol sa mga tupang ito para malagay sila sa maayos. Samantalang, and then, ang Diyos, siya ang magiging Diyos na lalo na maggagabay din sa kanila. Maglalagay sila sa sitwasyon na maayos. At dito binanggit ang tungkol kay David na isang naging magandang pastol din ang kanyang sakop noong mga panahong siya ay hari ng Israel. Tuloy ko lang po, verse 25. Gagawa ko ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Paalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang ang mga tupa ko'y magkaroon ng kapanatagan maging sa kaparangan o sa kagubatan man. Pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin. At pauulanin ko sa kapanahunan. Sila'y pauulanan ko ng pagpapala, mamumunga mga punong kahoy ko si Yahweh. Hindi na sila lulooban ng ibang bansa, ni dadaluhungin ng mababangis na hayop. Mamuhay na sila ng matiwasay at payapa. Pag-aanihin ko sila ng sagana mula sa kanilang matabang lupain para hindi sila dumanas ng gutom ni kutyain ng ibang bansa. Malalaman O di David, akong si Yahweh. Para dito yung binabanggit na yung isang darating na pastol na siyang magkakaroon ng tipan. Gagawa ako ng tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Paalisin, parang binibigyan niya dito ng ano na yung tungkol sa pagdating ni Jesus. Ni Jesus. Yan. Na siyang magpapastol talaga sa tao upang maging maayos ang buhay. Paunang salita na yan. Yes po. Ayan po. Thank you po ba? Good evening, Tita Nati, Tita Judy. Kamusta po, Ate Marina Espedilla? Ayan. Dito na po tayo sa chapter 35. Ang parusa ng Diyos sa Edom. Opo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa Edom. Sabihin mong pinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, bundok ng Edom. Gagawin kitang ilang. Wawasakin ko ang iyong mga lungsod at gagawin kong lugar na mapanglaw. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Lagi mong nilulusob ang Israel at pinuksa mo ang kanyang mamamayan sa panahon ng pagpaparusa sa kanya. Dahil dito, akong si Yahweh, ang Diyos na buhay, ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay tiyak na mamamatay. Ikaw ay pumatay, kaya papatayin ka rin. Gagawin kong ilang ang iyong lupain at sino mang maglakbay roon ay papatayin. Tatambakan ng bangkay ang iyong mga bundok, libis at mga bangin. Gagawin kitang lugar na mapanglaw at ang iyong mga lungsod ay aalisan ko ng mga tao. Sa gayon, makikilala mo ako si Yahweh. Yan. Dito naman binabanggit ang tungkol sa Edom. Ito kasi yan talagang kaaway. Malaki ang galit ng Edom na ito sa Israel. Edom nanggaling yan sa ni Esa. 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 Oo. Esa. Kala ko nung una Eso, pero Esa pala. Esa ang tamang niyan. Yan sa lahi niya nanggaling. At ever since, talagang galit sa Israel yan. At lagi kaaway ang Israel. At dito nga, nung mangyari na nagkaroon ng pagkawasak ang Israel,
dahil nga sa yung digmaan nangyari, tuwan-tuwa yung Edom. At syempre, nakikita naman ng Diyos yung nangyayari na iyan, na isang uri ng pagdisiplina sa Juda talaga o sa Israel ang ginagawa niya, tuwan-tuwa yung pagkawasak na nangyari ang Edom. Ayaw ng Diyos nga yan. Biro mo yung Edom kasi, lagi ng kaaway ng Israel yan Kaya mangyayari din na pati ang Edom ay may gagawin ang Diyos na pagpaparusa sa Edom na ito. Para makilala ng Edom na ang Israel ay tunay na pinangangalagaan ni Yahweh. Binanggit pa, lagi mong nilulusob ang Israel at pinuksa mo ang kanyang mamamayan sa panahon ng pagpaparusa sa kanya. Ito yung panahon ng pagpaparusa sa kanya, ito yung panahon na ang Israel ay ginyera ng Babylonia. Pinaparusahan nga ng Diyos, yun ang parusa ng Diyos tuwan-tuwa naman dyan ang Edom. At habang lugmok yung Israel noon, siya naman ang ginawang panggigera din ng Edom doon sa mga natitirang taga-Israel. Kinukuha nila kung ano man yung makukuha doon, dinadala rin sa Edom, pinapatay kung may mapapatay pa sila, basta bagsak na nga ang Israel, lalo pang ibinagsak ng Edom at nagagalit ang Diyos sa ginawa nilang yan. Ikaw ay pumatay, kaya papatayin ka rin. Kita mo yung galit ng Diyos Tatambakan ng bangkay ang iyong mga bundok, libis at mga bangin. Gagawin kitang lugar na mapanglaw at ang iyong mga lungsod ay aalisan ko ng mga tao. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh. Kasi dinagdagan niya pa yung hindi magandang estado na Kaya nga, inano pa niya. Bagsak ng Israel, inano pa. Pinasuffer pala. Verse 10, sinabi mong iyong Israel at Judah, bagamat alam mong ako ang Diyos nila. Dahil dyan, akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ang nagsasabi sa iyong tiyak na pagdurusahan mo ang iyong pagkagalit, pagkainggit at pagkapuot sa aking bayan. Gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa kanila. Makikilala ninyong ako si Yahweh kapag naparusahan ko na kayo. Sa gayon, malalaman din ninyo na alam ko ang inyong kalapastangang nang sabihin ninyong ang kaburalan ng Israel ay winasak upang inyong sakupin. Kinalaban ninyo ako at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Ito'y hindi lingid sa akin. Wawasakin kita ng lubusan at ito'y ikatutuwa ng buong mundo. Gagawin ko sa iyo ang ikinatuwa mong pagkawasak ng Israel na aking hinirang. Wawasakin kita, bundok ng Seir. At ito ang magiging wakas ng buong Edom. Sa gayon, makikilala ng lahat na ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Yan, dito talagang may gustong gawin na disiplinahin din. Maparusahan ang Edom dahil sa talaga hindi na maganda ang sitwasyon ng Israel. Lalo pa nilang isadsad ng gusto. Kaya dito, binabanggit na makikilala ninyong ako si Yahweh kapag naparusahan ko na kayo. Sa gayon, malalaman din ninyo na alam ko ang inyong kalapastanganan nang sabihin ninyong ang kaburulan ng Israel ay winasak upang iyong sakupin. Gayon ang balak talaga ng Edom. Sakupin din ang Israel para sa kanya. Pero hindi nga papayag ang Diyos yun dahil ang lupain ng Israel ay para sa kanyang hinirang. Para sa mga Israelita lang dapat yan. Kinalaban ninyo ako at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Ito'y hindi lingid sa akin. Wawasakin kita ng lubusan at ito'y ikatutuwa ng buong mundo. Marami rin kasing galit sa Edom na ito. Kaya pag nawasak na ito, ginawa ng Diyos yung pagwawasak, kaya marami rin matutuwa talaga na may galit sa Edom na ito.
Gagawin ko sa iyo ang ikinatuwa mong pagkawasak ng Israel na aking hinilang. Wawasakin kita, bundok ng Seir, at ito ang magiging wakas ng buong Edom. Sa gayon, makikilala ng lahat na ako si Yahweh. Wala na burado ng Edom na yan. Wala na sa ano na ngayon yan eh. Ang pagkakaalam ko yan, nasa southern ano na ngayon ng Jordan yan eh. May part din ng Israel. Edom. Edom. Hinanap ko pa. Tingnan natin. Ang Edom. Edom, Mansano. Para meron pa pala ng Oo nga, Esa po. Descendants nga po ni Esa. Tama ka nga, Tata Bert. Esa. Si Esa. Paano ko pa dati Esa? Yung ano kasi, kaya Edom yan, ang tatandaan ko yung Esa kasi yung birthright niya ipinagpalit niya. Yes! Opo, kasi Jacob is Israel. Kaya yung Edom kasi red ang ibig sabihin niya, ipinagpalit niya sa red stew o yung lugaw na opo. may inihahalo kaya kulay pula eh. Opo. Kaya red ang tawag dyan eh. Edom. Ayan. Sorry po. Esa. Esa and Edom. Part of the Hashemite kingdom. Opo. Nasa southern na ano. Ayan na nga. Sobrang ano na. Wasak po talaga. Talaga. Grabe po. Ayan. Check natin Tata Bert kung kaya pa natin mag-36. Tingin mo Tata Bert. Para medyo mahaba. Bata. Opo. Check ko po kung ilang verses. Hindi na natin kaya. Opo. Ayun. Hindi yan. So, pwede nyo po i-search yung Edom kung ano na po itsura niya ngayon. Yan. Grabe po. Talagang ano po, puro parang lupa. Pero sa totoo, kadugo rin ng Israel yan eh. Iisang pinanggalingan nila eh. Pero, Kung bakit nagkaganyan, hindi natin alam. Sa ano pa rin, plano ng Diyos. Ayun po. So, yun, yung mga sinabi ni Yahweh dito sa tatlong chapter na nabasa natin. Hanggang 35, ituloy na lang po natin 36 next episode or next week. Sa akin po, una, tumama sa akin yung sinasabi niyang sayang po talaga yung mga nagpakabuti kayo ng matagal at marami na kayo na-invest. Tapos, dahil lang siguro sa mga ko dito, tungkol lang sa mga politiko. Pero lahat nag-a-apply yan. Kung ikay namumuno ng isang bansa, namumuno ng mga tao sa trabaho, namumuno sa bahay, di ba? Iba't ibang klaseng pamumuno yan. Pero, kasi ganun yan nakikita yung value natin. Yun. So, yun lang po sa akin. Ito yung binabanggit nga ko, no? Yung tama sabi ni Andy, yung mga pinuno. Na sana naman nakikita niya yung mga sakop niya. Naalagaan, supposedly dapat. Kung may ginagawang maayos, dapat para sa ikabubuti ng kanyang sakop. Ilagay natin sa panahon ngayon, marami tayong pinuno. Talagang, kaya nga matatawag na pinuno natin yan, tayo ang naglukluk sa mga iyan, kaya nagkaroon ng power. Kaya nagkaroon ng pwestong malaki dito sa mundo. Ang problema, sila ang gumagawa ng mga bagay na lalong magpapalubog sa tao. Hindi lang sa tao, kundi sa kabuuan ng ating bansa. Sila halos ang nagpapalubog. Yung mga pondo na kanilang pinakialaman, supposedly dapat makapagpabago sa buhay ng mga mahihirap yan. Makapagpatayo ng mga eskwelahan para doon sa mga walang eskwelahang lugar. Makapagpatayo ng mga daan doon sa mga lugar na nilulubog. Ang problema, pinakialaman nila. At talagang itinatago pa nila ng gusto. Akala naman nila malulus pa nila yan. Maaari nilang maloko o maipihit ang batas. Pero hindi nila maipipihit kung anuman pagdisiplina ang gagawain ng Diyos para sa kanila. Sana naman makita nila at matuto sila na yung ginagawa nilang iyan
nakapagpapahirap ng gusto sa kalagayan ng tao. Hindi nakakatulong. Nawa magising sila. May panahon pa naman, sabi nga ng Diyos, kinakailangan magsisi. Aminin ang pagkakamali. May panahon pa para isoli yung dapat na isoli. Kailangan po yan. Dahil bahagi yan ng dapat mong gawain upang makamit mo yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Salamat po. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Mamayang gabi po may online prayer vigil, 10 p.m. Sa mga gusto po manood ng replay sa Facebook, Senior Anthony Rivera po sa Facebook. Sa YouTube naman po, Anthony Rivera-EGT. Sa mga gusto po malaman kung paano nag-umpisa si Senior at iba pong proyekto na nagawa ng at yung mga milagro na makinukwento namin yan. Meron po sa anthonyrivera.com at bukas po, Tata Bert. Bukas, 8 o'clock, meron po tayong nobina. At malamang si Mangita ang mamuno po dyan. Mga po, alas 8 ng umaga po yan. At bago ang gamutan, yung 184 lecture po. Sana pasamahan niyo muli kami bukas sa gamutan po. Salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po. God bless.